Paulit-ulit nilang ipinapangaral ang tungkol sa araw ng dedikasyon. At pinipilit ang overtime gabi-gabi. Itong kahabag-habag na buhay. Kailan kaya ito matatapos? Hay, ilang araw na akong hindi nakakauwi. Arf, sa wakas, tapos na. K. Team Leader Kai. HMPH. Kaya pala tamad-tamad ka sa overtime, ha? Hindi ako. Tapos na ang trabaho ko. Ayaw mo nang magtrabaho? Team Leader Chi. Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong mag-leave at umuwi. HMPH. Ang Shen Group ay isang malaking korporasyon. Binigyan ka ng kumpanya ng trabahong ito. Malaking pabor na iyon sa sarili nito. Hindi mo ito mababayaran sa buong buhay mo. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. At ang iba pa sa inyo, ang kumpanya ay dumadaan sa mahirap na panahon ngayon. Hinihiling namin na mag-volunteer kayo para sa overtime. At kayo ay nag-aaksaya lang ng oras. Sinusubukan mo bang mapasama sa listahan ng mga tatanggalin? HMPH. Arf. Nagpupuyat at nag-overtime araw-araw. Kung magpapatuloy ito, ang trabahong ito ang magpapahamak sa akin. Nadetect ang malakas na pagdaramdam mula sa isang alipin ng sahod. Anti-work system nakakonekta sa host. Ano ba yan? Basta ma-fire ang host, makakatanggap ng cumulative bonuses. Ano ang sinabi mo? Ibig mong sabihin, kung ma-fire ako ng kumpanya, makakatanggap ako ng 100 bilyon. Hindi ito panaginip, magiging mayaman na ako, ha 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 ha. Kyukai, ano ang ingay? Pinapag-overtime mo ako araw-araw. Ano ang mali sa pagiging maingay ko ng kaunti? Kyukai, ano ang sinabi mo? Ang overtime ay biyaya ng kumpanya sa'yo. Overtime. Isang biyaya. Tama, dahil mayroon kang ganoong biyaya, dapat mong pahalagahan ito. AI ng biyaya mo. Nabaliw na si Kyukai. Binuhos niya lahat kay Kuripot na Chi. Ayaw na ba niya sa trabahong ito? Kyukai, alam mo ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Aalis na ako. Kyukai, hinto ka dyan. Maglakas loob kang umalis sa oras ng trabaho. Oras ng trabaho, alas 4 na ng umaga, at oras ng trabaho ang pinag-uusapan natin. Eh ano naman, walang aalis hanggat hindi tapos ang proyekto. Ah, may proyekto pa pala. Muntik ko nang makalimutan, salamat sa pagpapaalala. HMPH. Natatakot ka na ngayon, Kyukai? Sasabihin ko sa'yo, huli na ang lahat. Mula nang gawin mo yon, wala na ang year-end bonus mo. Walang year-end bonus, ha? Ang proyekto mo. Wala na rin. Kyukai, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? May sasabihin ako sa'yo. Binura ko lang ang buong code ng proyekto. Lahat. Hintayin mong managot ka. Kyukai, code yan ng kumpanya. Ang lakas ng loob mo. Hoy, ano naman kung binura ko? Ako ang nagsulat ng code na yon, isa-isa. Nag-overtime, puyat ng puyat. Pwedeng-pwede kong burahin kung gusto ko. Sige, tanggalin mo ako. Tanggalin mo. Ikaw, ako. Paano ko to hindi napansin noon? Ang galing ni Kiyo. Kiyu, wala kang katapat. Sige, Kyukai. Akala mo hindi kita mapaalis sa trabaho. Ganun ba? Tatawagan ko na si Mr. Shen ngayon din. At tanggal ka na. Sige, tawagan mo. Kung hindi mo tatawagan ngayon, apo kita. Ikaw. Sige. Gagawin ko ang gusto mo ngayon din. Hello, Mr. Shen. May masamang nangyari. May empleyado dito na si Kyukai. Binabura niya ang code natin. Ano ang sinabi mo? Hey. Galit na galit si Mr. Shen. Malamang nagngangalit na yan. Kyu, wala ka na ngayon. Mr. Shen, kasalanan ko po lahat. Nabigo ako sa pamamahala. Kaya nangyari ang malubhang insidenteng ito. Talagang salbahe siya. Hindi natin siya dapat patawarin. President. Paumanhin po sa pag-abala sa inyo sa ganitong oras. Ano iyon? May natanggap lang kaming balita na kumuha ng first class na hacker ang kalabang kumpanya. At kasalukuyang binabasa ang firewall natin. Nangangamba po ako na nakuha na nila ang core code ng proyekto. Ano? Plano talaga ito ng kalabang kumpanya. Kung makukuha nila ang core code, konserbatibong pag-uusapan, lagpas 100 milyon ang kawalan. Ito. May solusyon ba? Kumonsulta ako sa mga eksperto. Sabi nila, maliban na lang kung nabura ng maaga ang core code. Magaling ang ginawa mo. Ano pong problema?
President. Narinig mo yon? Galit na galit si Mr. Shen. Hintayin mong matanggal at mapagmultahan ka. Salamat, salamat. Ay, tumatawag si Mr. Shen. Makinig ka. Hello, Mr. Shen. Ipadala ang utos ko. Itaas si Kyukay bilang team leader ng departamento. Level 8, 500,000 dolyar ang taunang sweldo. Epektibo agad. Ano, na-promote at tumaas ang sweldo ni Kyukai. Sabihin natin, isang empleyado sa kumpanya ang nag-delete ng core code ahead of time. Ano ang magiging losses natin? Ang core code ay may backup. Sa backup storage, kahit na-delete, ma-recover natin. Basta hindi pa, nakakuha ang kabila ng core code natin. Negligible ang losses. May tumawag lang sa akin mula sa kumpanya. Isang empleyado ang preemptively nag-delete ng core code. Congratulations, Mr. Shen. Ang Shen Corporation natin ay essentially nakaligtas sa major crisis. Interesting. Sa tingin mo, stumble into it lang ang taong ito, o prepared all along? Iyon ay mahirap sabihin. Pero sa tingin ko, walang mag-risky na offend ang Shen Corporation para forcibly delete ang core code natin. Unless crazy siya. Bihira sa kumpanya ang may ganitong talent na mag-isip ng method na ganoon. Nag-decide ako, pupunta ako sa kumpanya ngayon, mag-undercover, at mag-investigate personally. Ito ay walang sense. Hindi siya tinanggal ni Mr. Shen. Binigyan pa niya ang jerk na ito ng promotion bilang team lead. How? Team lead. Tama ba ang naririnig ko? Promotion at raise? Nag-delete ng code ang Kiyu. Hindi matanggal ay isang bagay, pero promotion at raise. Wait. Kung maging department team lead ang Kiyu, hindi ba siya mas mataas sa guy na Chi? Yeah. No. Hindi tama yon. Nag-cause ako ng ganitong huge mess. Paano ako ma-promote? Oh, ikaw siguro, may ginagawa ka. Ang orders ng CA, ano ang game mo? Magsasalita ka ba o hindi? Magsalita. Magsasalita ka ba? Magsalita. Magsalita. Magsasalita ka ba? Matigas ang ulo mo. Magsalita. Ano? Magsalita. Magsalita. Kiyu. Posible ba? Hindi niya ginawa ang order ng CEO. Paano naman? Siguro nawala sa sarili ang C na babae. Binura ko ang code niya, at hindi pa niya ako tinanggal. Ikaw, ang may pangalang Kiyo. Maghintay ka lang, may Vice President Xiao na sumusuporta sa akin. Isang araw, guguho ka. Ako. Huwag kang tatakbo. Walang katuturan yan. Posible ba na ang C na babae talagang magbibigay sa akin ng promotion at raise? Ako. Congratulations sa promotion mo, Kiyu. Congratulations. Congratulations sa promotion mo, Kiyu. Congratulations. Congratulations, Kiyu. Oh, sige na. Ano ba ang lahat ng ito? Naiinis ako. Sino ang Kyukai? Ako yan. Mabuti. Simula ngayon, ikaw ang team leader ng Project Group 1. Ngayon, ang CEO ay may mahirap na trabaho para sa iyo. Shen. Xiao Shen, ibigay mo sa kanya ang proposal. Opo, Secretary Lin. Layoff plan. Ang plano ng pagbabawas ng empleyado, ang isa na nakapamahala, na nakagalit sa lahat ng malalaking departamento. Ang plano ng pagbabawas ng empleyado. Narinig ko na para mapatupad ang plano ng pagbabawas ng empleyado na ito. 3 pinuno ng departamento, nagsagawa ng tungkulin isa-isa, pero sa loob ng isang buwan, sila ay tinanggal o binaba ang posisyon, at ang plano ay isinantabi. Kaya nga Ginoong Shen, biglang pinromote ang Kiyu. Ginagamit lang siya bilang pansalo. Tama. Kiyu, hindi mo dapat tanggapin ito. Talagang hindi mo dapat tanggapin ito. Kung pupunta ka, magiging ang pansalo. Kahit gaano ka magaling, matatanggal ka. Maganda ang matanggal. Ah, Oh, ang ibig kong sabihin, dahil sa pabor ng Ginoong Shen, ako na may ganitong, mahalagang gawain, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya, para maging karapat-dapat sa pag-promote ng Ginoong Shen. Ginoong Shen, paano mo plano na subukan ang Kyukai na ito? Simple. Bigyan mo siya ng plano ng pagbabawas ng empleyado. At tingnan kung maglakas loob siyang tanggapin ito. Ito, imposible yan, di ba? Sino ang maglakas loob na tanggapin ang ganitong mainit na problema? Kaya makikita natin kung may lakas ng loob siya.
President. Talagang magaling kang magkilala ng talento. Hindi ko nga naisip ito. Tinanggap niya ang nakakatakot na gawain na ito, nang walang pag-aalinlangan. Siya ay isang ganap na lunatic, o isang tunay dakilang genius. Secretary Lin, bumalik at sabihin mo sa Ginoong Shen. Garantisado kong matatapos ko ang misyon. Kung hindi ako magtagumpay, ako ang mananagot. Hoy, ay nako, nagiging magaling si Kiyu, kung ganun ang pagkasabi mo. Ako, bilang kinatawan ni Mr. Shen, ay maaaring magbigay sa iyo ng bahagi ng kanyang kapangyarihan. Oh, tama. Ito si Xiao Shen, baguhan sa kumpanya. Siya rin ang baguhan na inilagay sa iyo. Turuan mo siya. Walang problema. Sige na, magtrabaho na kayong dalawa. Aalis na ako. Ingat, Secretary Lin. Talagang hindi ako magpapahiya sa immersion. Hindi ko alam na may tao sa kumpanya na ganito katapat sa akin. Xiao Shen, tama. Ano? Sinabi lang ni Secretary Lin na pwede kong utusan ka kahit anong gusto ko. Team Leader Q. Kung ganun, lumapit ka. Bigyan mo ako ng masahe sa balikat. Ha? Aray, Team Leader Q. Tama ba ang pressure? ayos. Tamang-tama ang pressure. Hihihi. Xiao Shen, alam mo, maganda ka talaga. Bakit pupunta sa kumpanya? Para magtrabaho ng pagod, mag-post lang ng ilang litrato online, magiging influencer ka at maraming tao ay magiging fan mo. Team Leader Q. Hindi ba dapat magbalik tayo sa proposal? Hey, babae, tumahimik, panoorin mo ang magic ko. Kian. Oo. Ang planong pagtanggal. Aling departamento ang una sa listahan? Kiyu, Team 4 sa HR. Balita ko, kilala sila bilang mga pasaway, at lahat sila ay mga veteran. Ang mga dating manager ng pagtanggal, hindi sila maimpluwensyahan. Team 4 sa GV. Yung grupo ba, na noong nagsisimula pa lang ang company, nagpakahirap, binuo ang workforce, at napagod? Ngayong ang overall structure ng company ay naitatag na, itatapon sila dahil masyadong matanda. Gusto silang tanggalin? MHM, ganyan nga ang sitwasyon. CJ, kaya sila, ipagbigay alam sa kanila, bukas ng umaga, alas 8. Gusto kong lahat sila, ay naroon, pumunta sa conference room para makipag-usap sa akin. Ako mismo ang kakausap sa kanila. Hoy, Team Leader Q. Walang personalan. Pero ang ginawa mo, hindi talaga ako makaunawa. Hindi ba dapat ang pagtanggal ay divide and conquer para hindi magsama-sama ang mga empleyado? Pero ikaw, gagawin ang kabaliktaran. Papagsama-sama mo sila? Eksakto. Hindi lang sila, pinagsama-sama ko. Pero, magpapadala ako ng notice. Sabihin sa lahat ng empleyado na ang planong pagtanggal, ipalabas ko ng live. At, gusto kong buong company, bawat empleyado mula sa taas hanggang sa baba, kasama ang upper management at ang leadership, makita ng malinaw. Nababaliw ka. Anong alam ng bagong babae, sa kahit ano? Ako. Kiyu, kung i-broadcast natin sa loob, kung may maging problema, baka hindi natin makontrol. Gusto kong hindi makontrol. Basta ako, sa harap ng buong upper management ng company bukas, gumawa ng kabaliwan, at tuluyang sirain ang planong pagtanggal. Kaya, kahit na magwala ang Shen na yan, hindi ako mailigtas. Haha, ang magandang buhay ko bilang top billionaire. Narito ako. President Xiao, dapat kang tumindig para sa akin. President Xiao. Hello. Ang sinabi mo. Totoo. Hahaha. Mabuti. President Xiao. Tignan mo ang kahabag-habag mong sarili. Tumayo ka, MHM. Ang Shen Qingqiu na binanggit mo, ang ipinromote niya, yung ano, ay talagang lubos at ganap, walang kwenta. Nawala ba sa isip niya? Kapag ginawa niya ito, lahat sa kampanya na natanggal, ay mamumura siya hanggang mamatay. Haha, tama, siya ay isang walang utak, na tanga. Bukas, Tara, pumunta tayo sa opisina para manood ng palabas. Sige. Oo nga, makakabalik ka talaga sa posisyon mo sa lalong madaling panahon. At baka mas mataas pa ang posisyon mo at mas malaki ang sahod. Salamat, Ginoong Xiao. Nakakapanatag sa pakiramdam. Ang sinabi mo, Ginoong Xiao. Kiyu Kai, kapag kinamuhian ka ng lahat, tingnan mo kung paano. Kukunin ko ang lahat sa'yo. Kiyu Kai, gagawa ka talaga nito. Tinatanong mo ako ng 800 beses. Parehong sagot sa dati. Kailangan nating gawin ito. Pero, Aray. Kuya Feng, Team Leader Feng. Halika, umupo ka. Ha, hindi na kailangan ng formalidad. Kaya namin ang sarili. Napakaraming galit. Ito ay live na ipinapalabas sa buong kumpanya. Magpakita ng pagpigil.
Ako ay papalabas na. Ano ang dapat kong ipag-alala? Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Ginoong Xiao, ang Feng Shito, ay kilala bilang matigas ang ulo. Tingnan natin kung paano niya haharapin ito. Sige, diretsahan na ako. Ang pagtanggal. Ano ba ang tinanggal mo? Ang matandang Feng dito ay nagbigay ng napakaraming kontribusyon. At mayon, tinanggal mo lang siya. Mga leader, may tubig ba sa utak ninyo? Hoy, linya ko yan. Feng Shito. Azo, hindi ko na kaya. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsusumikap, mula sa isang malusob na binatang mahigit 200 libra. Ngayon, gusto mo siyang tanggalin? Tao ka ba talaga? Pare, yung mga sinabi mo kanina, bawat salita, tumatama sa puso. Pare, hindi mo na kailangang magsalita pa. Tingnan mo ang mga executive na ito. Ano ba ang tingin nila sa atin? Ha? Mga hayop na pangkargada. Hayop na alaga. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Yung live stream, patayin mo na ngayon. Patayin. Patayin. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob tumalaw. Ilantad ang mga krimen ng mga executive na ito para aliwin ang ating mga veteranong empleyado at paginhawahin ang kanilang mga nasugatang puso. Ngayon, ako ang bahala. Sa ngalan ng Shenshi Group, itinaas ko ang iyong posisyon, Feng Shito, kasama ang pagtaas ng sahod. Itinatalaga kita bilang head ng organization department. Brother Kiyu, nababaliw ka na ba? Hindi mo makokontrol ito. Kokontrol hindi makokontrol. Galaw. Sino pa? May reklamo tungkol sa pagtatanggal. Ayaw sa kumpanya, gusto ng promosyon at pagtaas ng sahod. Pumasok kayong lahat dito. Oh. Hindi patas ang kumpanya. Gusto ko ng kompensasyon. So good. Nababaliw. Nababaliw na siya. Mga gwardya, tanggalin siya. Tanggalin siya. Ako ang magtatanggal sa'yo. Tanggalin siya ngayon. Talagang tatanggalin kita. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi mo ba gusto ang promotion at pagtaas ng sahod? Magpakabuti ka. May ideya ka ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo ngayon? Ay galit na galit. Kiyu, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, hindi naman sila makakakain ng buhay natin. Sa totoo lang, hindi ako sigurado, dahil sa palabas na ginawa mo ngayon. Ang mga nasa taas, malamang iniisip ang pagtatanggal ng balat mo ng buhay. Pagtatanggal ng balat ko ng buhay. Ayos na ayos yan. Ha? Ang ibig kong sabihin, tigilan ang pagiging malungkot lahat. Maganda ito. Magpakasaya kayo. Sige, magpakasaya kayo. Kapag na-fire ako, magiging billionaire ako. Dadala ko kayong lahat sa tuktok agad-agad. Kiyu, nag-utos na ang President Xiao ng dismissal mo. Paano naging maganda yan? Mahirap ipaliwanag. Sa ilang salita lang. Hoy, nasaan ang Xiao Shen? Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya, papunta sa opisina ni Secretary Lin. Malamang para humingi ng tulong para sa kaso natin. Makakatulong ba talaga yan? Ganap na ginulo ni Kiyu ang layoff plan. Ginawa niya talagang malaking gulo. Kahit si Secretary Lin, baka hindi makapagligtas sa kanya. Siyempre hindi. Kung ako ang female C, agad-agad napuputol ako ng lahat ng koneksyon sa akin. Putulin ang lahat ng ugnayan. Itapon ako bilang scapegoat. Sa ganitong paraan, ang billion sa bonuses ay siguradong makukuha. Ngayong narito na ang President Shen. Simulan na natin. Dahil si Kiyu Kai ay gumawa ng reckless appointments at indiscriminately na nag-distribute ng compensation funds na nagdulot sa company ng significant disruption at losses, ang company ay justified sa pag-dismiss sa kanya at pag-pursue ng legal action. Mayroong objections. Kung walang objections, magpapatuloy kami agad-agad. Sandali. Ginoong Shen, may tutol ka? Ha, kasalanan ko, nagkamali ako. Oh, muntik ko na makalimutan. Ang lalaki, Kiyu Kai, siya ay personal na itinaas ng ating Ginoong Shen. Ginoong Shen, pasensya na. Ako ang nagkamali. President, hindi ka dapat direktang makialam. Sila ay naghihintay lang ng pagkakataon para ibato ang putik sa iyo. Lahat. Pakicheck ang work group chat. Napakagandang balita. Daang empleyado ng kumpanya ay nag-sign ng joint petition na handang makipag-ugnayan sa layoff plan. Ang layoff plan ay matagumpay na nakapag-unang hakbang. Ano? Paano posible yon? Haha, Ginoong Shen. Nagbibiro ka lang. Sa amin, tama? Maaari kong tanong, Ginoong Shen.
Ano ang nangyayari dito? Lahat sa listahan. Sila ay lahat, mga matagal na empleyado at matigas ang ulo. Noong nagsimula kami, ang layoffs, sila ay lahat, matinding nagprotesta. Sa totoo lang, hindi ko rin ito naintindihan noong una. Pero tingnan mo ito sa ibang anggulo, at makakaintindi ka. Sa totoo, ang mga veteran empleyado ay matagal na nagtatrabaho kasama ng aking ama. May malalim silang damdamin para sa kumpanya. Ngayon na ang kumpanya ay may problema, marahil sa kanilang puso, sila ay handa na. Ang problema lang ay ang ilang tao, sa pagbuo ng layoff plan, ay nagtaksil sa kanilang katapatan, at sinira sila. Naaalala ko ang unang tao na namamahala ng layoff plan ay ikaw, hindi ba? Ikaw, hahaha, tungkol kay Ji Shen. Team Leader Chi ay nakapagbayad na ng kabayaran para sa mga nakaraang gawa niya. Wala nang kailangang patuloy na pag-usapan pa tungkol dyan. Tama ba? Hindi. Sa kasalukuyang pananaw, ang kanyang pagkakamali ay hindi ganoon kasimple. Pwede sana niyang maayos na napag-usapan iyon sa mga senior staff. Sa halip, lubusan niya silang kinontra na naging dahilan upang mahinto ang plano sa pagtatanggal. Kung hindi dahil kay Kyukai na nakilala ang kanilang mga pressure point at nabaligtad ang sitwasyon, hindi natin masasabi kung gaano pa katagal. Ang plano sa pagtatanggal ay maaantala, isinasaalang-alang ang kani-kanilang merito at pagkukulang. Imumungkahi kong ibaba si Kiburen bilang regular na empleyado at itaas si Kyukai bilang department manager sa level Asham na may taunang sweldo na 700,000. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Sang-ayon ako, ang plano sa pagtatanggal ay may kinalaman sa kaligtasan ng kumpanya. Napakatama ng gantimpala at parusang ito. Ang batang iyon, si Kyukai, ay tunay na may talino, isang estratehikong pag-urong para sumulong, matagumpay na nakalikha ng daan para sa plano sa pagtatanggal ng kumpanya. Napakagaling. Ji Xiao, ito. Ako ay susunod sa ayos ng kumpanya. Mabuti, tapos na ang usapan. Xiaolin, ikaw na ang magpatuloy ng meeting. Ako mismo ang magbibigay pugay sa ating bayani. Sa aking pagtataya, ang desisyon na tanggalin ako, dapat ay lumabas na ngayon. Sunod, dapat ba akong sumigaw ng, huwag niyong apihin ang bata at mahirap, o kung ayaw ninyo sa akin dito, may ibang kukuha sa akin, baka pareho kong isigaw. Kyukai, tapos na ang iyong probation. Malaya ka nang umalis ngayon. Huwag ka nang magsalita pa. Gets go. Aalis ako ng mag-isa. Hoy, sandali lang. Bakit ang lungkot ng mukha mo? Hoy, maganda yon, di na ako magtatrabaho sa nakakainis na trabahong ito. Dapat masaya ka, masaya ako. Ipagdiwang mo naman ang aking pag-alis. Hahaha, Kyukai. Nag-iisip ka ng masyado. Ano ba ako? Ang ibig kong sabihin ay, kailan ba nagsabi ang kumpanya na tatanggalin ka? Kabaliktaran, dahil sa iyong pambihirang kontribusyon. Opisyal kang itinalaga ng kumpanya bilang Ace Manager na may taunang sahod na 700,000. Nakakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa siya, di ba? Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo. Ang appointment letter. Narito, nakasulat ng malinaw. Posible ba ito? Nagkagulo ako sa kumpanya, tapos na-promote pa ako at tumaas ang sahod. Nananaginip pa ako. Kyukai, hindi ito panaginip. Totoo ito. Na-promote ka bilang department manager. Matalino ang kumpanya. Matalino si President Shen. Matalino, ano? Ito, Ito, hindi tama ito. May problema ba? Alam ko na. Siguro si President Shen yon. Gusto niya ako. sino ang may gusto sa iyo? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ano ang alam mo? Ikaw ay Ginoong Shen. Ako, Hay naku, Kyukai, sino ang nagsabi sa'yo na magiging ganito kang gwapo? Siguro ay Ginoong Shen, sa pagtingin sa kung gaano kang dignifikado, siya ay handang lumaban sa buong pamilya niya, at ang impluensya ng kumpanya, para lang maiwan ka dito, at kahit bigyan ka ng promosyon at pagtaas. Pagdating sa usapan, Kiyo ay talagang medyo gwapo. Narinig ko na single din ang Ginoong Shen. Siguro ay talagang ganun ang sitwasyon. Medyo malayo yan. Ang babae na katulad ng Ginoong Shen. Siya ba talagang magpapatawad sa Kiyo para sa ganitong bagay? At kahit i-promote siya, Hoy, ikaw. sa wakas, may tao na makatuwiran. hoy, Kiyo. Ginoong Shen. Binayaran ng ganitong mataas na halaga para protektahan ka. Natatakot ako. Gusto niya na maranasan mo ang steel wall.
Tigilan mo ang pagsalita ng kalokohan. Tingnan. Ito ang katotohanan. Kiyu, ang galing mo. Hindi na. Gumana talaga yon. Ngayon alam mo na. Itinaas ko ang posisyon mo. Ako. Ang ibig kong sabihin. Ancient. Siya ang nag-promote sa'yo. Dahil iyon sa iyong pambihirang kakayahan. Wala iyong kinalaman. Sa anumang personal na nararamdaman. Yun ba ang punto? Ang punto ay paano ako magkakamali ulit. Ang ibig kong sabihin. Salamat Yishen at sa kumpanya sa pagtitiwala sa akin. Kailangan kong magpatuloy sa pagsusumikap. Magsumikap upang lumikha ng mas malaking tagumpay para sa kumpanya. HMM. Ang lalaking to, medyo mayabang. Pero sa totoo lang, matapat naman siya sa akin. Pero, kailangan kong aminin, ang tutang ito ay medyo gwapo pala. At ang galing pa. At ang bait-bait niya. Shen King-Q, anong iniisip mo? Hoy Xiaoshen. Bakit namumula ang mukha mo? Ako? Hindi naman. Tama. Di ba't kanina lang natin sinasabi na kailangan nating patunayan ang sarili? Ang plano sa pagtatanggal ay nasa unang hakbang pa lamang. Malayo pa ang tagumpay. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Naging pabaya ako ngayon. Hindi ko inasahang ang pagwaldas ng pera ay babalik sa akin. Mula ngayon, kailangan kong matuto mula rito. Mag-isip ng mabuti kung paano matanggal sa trabaho. Tama. Yun. Kiburen, narinig ko. Malaki ang problema niya ngayon na ibaba na siya sa regular na empleyado. Isang hakbang na lang. Ang layo niya sa pagkatanggal. Tanggal na siya. Buisit, ang galing pala. Nang matandang yan na si Kiburen, madali lang niyang naabot. Ang hindi ko nagawa. Hindi. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para matuto sa kanya kung paano maging. Kasing galing niya. Anong tingin mo? Babalik ako sooner or later. HMP. Hoy, Ki. Ki, saan ka pupunta? Kiyukay. Anong tawag mo sa akin? Ki. Ako. Anong problema sa pagtawag ng lalaki nating Kiyu sa'yo ng Ki? Huwag mong kalimutan, isa kang regular employee lang ngayon. Samantala ang lalaki nating Kiyu dito ay HR manager na. Hoy, Kian. Ganyan ba ang paraan ng pakikipag-usap sa senior? Napaka-rude. Kiyukay, nandito ka lang para pagtawanan ako, hindi ba? Oh, sige na, Ki. Naisip ko lang, ang bad blood sa tin sa company ay hindi talaga ganun kalalim. Siyempre, ikaw ang hotshot ngayon, ang HR manager. Ako ang lowly employee. Kaya siyempre sa'yo, ang bad blood ay hindi ganun kalalim. Daman, may punto ka. Hindi ko nga may kontra. HMP. Hoy. KK, Lumisan. huwag kang umalis. Ang ibig kong sabihin ay, tingnan mo, sa 5 taon mo sa company, nagsumikap ka, naging manager ka, tapos team leader, mula sa team leader, sa regular employee, ang ganong klaseng experience, maibahagi mo ba sa akin? Ikaw. Kiyukay, papatayin kita, lalabanan kita. Hoy, Lauki, huwag kang magpadalos-dalos, gusto ko lang sana magtanong ng payo. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Hoy. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako, bitawan. Okay lang ba, Kiyu? Okay lang ako, Lauki, nagkakamali ka. Gusto ko lang sana, turuan mo ako ng ilang tips para mag-resign. Kiyukay, kung hindi mo ako patay ngayon, panunumpa ko, papatayin kita. Anong nangyayari dito? Oras ng trabaho. Sinong nagbigay ng permiso para mag-away dito? Secretary Lin, tamang-tama ang pagdating mo. Ang lalaking ito, dahil nababa ang posisyon. May galit sa aming Kiyu. Ngayon, sinubukan pa niyang bugbugin sa harap ng publiko. Secretary Lin, hindi yan totoo. Siya ang nag-provoke sa akin. Tumahimik. Biren, alam mo ba, na ang tanging dahilan kung bakit nandito ka pa, ay dahil ang presidente, ay tumutulong sa President Xiao. Kung magpapatuloy ka, kahit tanggalin ka namin, walang sasabihin ng President Xiao. Hindi. Secretary Lin, nagkamali ako. Huwag mo sana akong tanggalin. Kung gayon, magmadali kang humingi ng tawad sa Manager Kiyu. Hihingi ako ng tawad. Bakit ako? Siya ang... Kiyu. Manager Kiyu. Pasensya na.
Hindi. Okay lang, okay lang. Sige, para sa Shen Corporation, pumunta ka sa detention room at magmuni-muni sa mga ginawa mo. Hoy! Umalis ka sa daan. Ang batang iyon, malinaw na pinapalo niya ang aso para takutin ang may-ari, President Xiao. Sumobra na ang bata, turuan natin siya. Eksakto, ang HR department ay sakop mo. Wala siyang karapatan maggulo doon. Kung ganun, parang, wala akong choice kundi alisan ang kapangyarihan ng HR manager na ito. Wow. Alam mo, ang opisina ng manager. Iba na rin ang mga upuan. Siyempre, Kiyu. Pagdating mo kasi sa ganitong level, itinuturing ka ng isang executive ng kumpanya. Executive. Ako. You. Dalhin mo sa akin ang layoff plan. Tingnan ko kung may magagawa akong kalokohan. Chen. Hindi ka naman galing sa HR department namin. Anong ginagawa mo rito? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Tiyan. Okay lang. Bumalik ka na sa trabaho mo. Gusto ko lang sanang tulungan ka, Kiyu. Manager Kiyo, pasensya na talaga. Ang HR department namin ay sobrang busy nitong mga nakaraang araw. Tungkol sa layoff plan, magulo pa rin. Baka matagalan pa bago namin maibigay sa'yo. Lene. Ito. Nagpapalusot lang sa akin. Talaga? Nako, Manager Kiyo. Ginagawa naman namin ang lahat ng makakaya. Huwag mo naman kaming pahirapan. Kahit na nagmamadali ka. Hindi ako nagmamadali. Ikaw, hindi ka nagmamadali? Tama. Hindi ako nagmamadali. Magtrabaho ka na lang. Huwag mo nang isipin yan. Sige. Ayos. Hindi na kita istorbohin. Ang galing mo. Gusto mo akong i-sideline. Tamang-tama ang napili mo. Masaya pa nga ako kung hindi niyo ako papansinin. Hayaan mong magkagulo ang layoff plan na to. Pagdating ng panahon, ako ang ma-layoff. Di ba? Hyukai, narinig ko kay Kian. Ano nang problema, boss ko? Hoy, Xiaoshen, tamang-tama. Masahiin mo nga ako ng binti. Hyukai, anong oras na sa tingin mo? Di mo ba nakikita? Sinusubukan ka ng EC na sirain para hadlangan ang plano mong magtanggal ng empleyado. Sa tingin ko, sa likod nito, siguradong si Xiao Tianyu at ang grupo niya. Oh, sige na, tama na ang kalokohan. Sabihin mo na lang. Message, o wala. Panaginip mo yan. Hoy. You. Bastos. Kung hindi kita kailangan, para tapusin ang pagtatanggal at iligtas ang kumpanya, hindi ko ito matitiis. Hyukai. Lanan. Hugh. Elan. Manager Q. Kailan mo ibibigay sa akin ang plano ngayong araw? Plano. Anong plano? Itinatago mo pa rin sa akin. Oh. Sigurado ako. Nagpaplano ka ulit ng sorpresang galawan tulad noong nakaraan. Mabigla sila. At manalo sa hindi inaasahang stratehiya, di ba? Ang galing ng imahinasyon mo. Noong nakaraan, nagpakawaldas ako ng todo. At na-promote ako at tumaas ang sahod. Ngayong pagkakataon, magbubulakbol na lang ako. Hindi ako naniniwalang ang kredito ay muling mahuhulog mula sa langit. Kung ma-promote at tumaas ang sahod ko ngayon, kakainin ko itong maliit na bagay dito mismo. Ano nang ibig sabihin ng tingin mo? Hoy, CJ, tara na, magtrabaho na tayo. Kaya pala gumagalaw ka na. Kailangan kong gumawa ng paraan para matanggal. Paano isasagawa ang plano sa pagtatanggal?
Wang Tiesu. Security Department, 31 taong gulang. Kyukay, ano nang ginagawa mo? Di ba sabi mo maghanap ako ng gagawin? Tumatawag lang ako ng pangalan. Tamad. Professional ako. Diyos ko, nagawa pa niya ng ganyang kalokohan. Anong klaseng Diyos ba siya? Xiang Juni, Deputy Manager ng Sales. 32 taong gulang. Chen Jinye, Project Department. 25 taong gulang. Zhang Xiaofeng. Nick Xiaofang. Xiayang, Shixinyu, Luo Jian, Lu Yu, Liu Hao, Wu Min. Zheng Hui. Liu Min. Long Fi, Shi Xiaodong. Li Fi, Sayong Zhang. Liu Guanyi, Liu Tao. Guan. Tumatawag ng pangalan yung lalaki sa lahat ng lugar. Nakarating na siya sa bawat pangunahing departamento. Natatakot na lahat ngayon. Guan. Mahigit 100 tao na ang tinawag ng lalaking yun. Walang tigil siya. Mr. Guan. Nagtatago ako dito kasama mo. Ngayon, tuwing makikita ko, ang likod ng lalaking yun, natataranta ako. Ganito ba ang paraan ng pagtatanggal? Eksakto. Parang si kamatayan ang tumatawag ng pangalan. Huwag kang magpanik. Pag-isipan ko muna. Hindi ako naniniwala na ganoon siya kagaling. Sino ba siya para gawin yan? Gao Qiang. Hindi pa niya tinatawag ang pangalan mo. Ay, nandito na kayong lahat. Kung nandito na kayong lahat, may ipapaalam ako sa inyo. Ha? Ako na ngayon, ang A Manager, ang buong A Department, ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Hindi ko natatawagin ng isa-isa. Ang buong A Department. Lahat kayo. Uy, Manager Guan, ano ng problema? Wala lang. Manager Kiyo. Kiyo, umupo ka muna. Manager Guan, Oy. bakit ka ganyan sobrang formal? Manager Kiyo. Ako ang may kasalanan noon. Patawarin mo kami. Bigyan mo ng pagkakataon. Ang departamento ng HR. Oo, Kiyu. Talagang alam namin na nagkamali kami sa trabaho. Kiyu, bakit hindi mo pag-isipan ulit? Kahit ano ang mangyari, hindi mo pwedeng target ang isang departamento lang namin. Tama. Ito. Dahil malapit kami sa'yo. Kiyo, hindi ko nakita ang galing mo noon. Marami akong malalaking salita sa'yo. Sumunod lang ako sa utos. Ako, paano ako maglakas loob? Nailagay ka sa gilid? Ano nang sinabi mo? Dapat sumunod ka sa utos. Ilagay ako sa gilid. Narinig mo? Kiyo, huwag kang ganyan. Natatakot ako. Possible. Natatakot siyang madamay sa alitan. Ni President Shen at President Xiao, nag-aalangan. Hindi ko pwedeng sirain ang plano ko. Guan Jianpeng, sa kumpanya, ikaw, lang ang magiging kalaban ko. Simula ngayon, buong departamento ng EHA ay magpapabaya. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano. Narinig mo? Nakuha. Naiintindihan namin lahat. Gusto niya talaga ako maging double agent. Panatilihin ng President Xiao. Walang awa ang taong ito. Wala na akong choice. Gagawin ko. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag nagkamali ka dito, pananagutan mo. Hoy, opo, Ginoong Kiyo. Ingat sa pag-alis. Hay nako, wala na siya. Guan, talagang susunod tayo sa kanya, at bantayan ang Ginoong Xiao. Oo, Guan, Ginoong Xiao ang pinag-uusapan natin. Kapag nalaman niyang tinalo natin siya, lahat tayo ay matanggal. Kung wala tayong gagawin, ang lalaking iyon, ang Kiyo na iyon, maaari pa ring tanggalin tayo. Alam mo? Maaaring nananakot lang siya. May Ginoong Xiao na sumusuporta sa atin. Maaaring hindi siya manggahas na hawakan tayo. Napakatanga mo, hindi mo ba nakikita? Ginoong Shen yan. Sinusundan niya siya araw-araw parang asawa. Sinusundan sa likuran. May mga bituin sa mga mata. Sa tingin mo kaya nila, tanggalin tayong dalawa? Sa puntong ito, wala tayong daan pabalik. Mabuti pa, sumunod sa Kiyo na ito. Tatlo kayo, makinig. Simula ngayon, lahat ay mag-overtime. Dapat nating siguraduhin ang planong pagtanggal. Kung hindi, tayo ang mamamatay. Ang departamento ng HR. CJ. Sugod. Kyuge. Ikaw, Cheng Daeong. Cheng Dayong. Galing sa Kri Ampersande. Cheng Dayong. Ako yan. Anong may paglilingkod ko? Narinig ko na na-promote ka. Pumunta ako para batiin ka. Kyuge, hindi ko kayo na-offend, di ba? Hindi. Siyempre hindi. Cheng Dayong ang relasyon natin. Malapit talaga tayo. Oo. Kaya nakaka-relax ako. Maganda yan. Well, Kyuge, siguradong busy ka. Aalis na ako.
CJ, pumunta ka minsan para magtiya. Salamat, Kyuge. Ingat. Salamat, Kyuge. Ang pagiging manager ay talagang maganda. QJ. Hey, ano yan? Hindi, wala yan. Hey, Xiaoshen. Napansin mo ba nitong mga huling araw, na ang mga tao mula sa lahat ng departamento, ay napakapulit sa akin? Siyempre, kapag ang Grim Reaper ay dumadating, sinong hindi matatakot? Ano ang binubulong mo? Wala. Ibig sabihin, sa tingin ko ang ginawa natin, ay medyo sapat na. Pwede ba tayo huminto dito? Maganda. Nakuha mo na. Ang mga araw ko ng pagturo sa halimbawa ay hindi nasayang. Ang batang babae, alam na, ang kasiyahan ng pag-slacking off sa trabaho. Itong mga huling araw, talagang nakita ko ang kahulugan ng pagiging master ng subtlety. Ang pinakamahusay na sword ay walang edge. Para makamit ang goal mo ng tahimik at mahusay. Hyukai, ang paghahanap sa iyo ay parang paghahanap ng treasure. Ibig mong sabihin, ang lalaking nagngangalang Kyukai, nitong mga huling araw, ay walang nagawa. Oo, President Xiao, gaya ng iniutos mo. Matagumpay naming sideline siya. Hindi siya makakagawa ng kahit ano ngayon. Ang ginagawa niya lang ay maglaro ng game sa office niya araw-araw. Magaling. Bukas ang huling araw ng layoff plan. Ngayon na Kyukai ay tapos na. Sino ang mag-aakala na ang taong pinahahalagahan ni Shen Qingqiu ay ganito kawalang kwenta? Ji Xiao. Hindi naman ganoon. Nilipat lang siya sa HR. Kung tutuusin, mas marami, mas malakas. Talagang mapipisa natin siya. Bantayan mo siya ng mabuti para sa akin. Sa company meeting bukas, gagamitin ko ang nabigong layoff plan bilang dahilan para ipahiya si Shen Qingqiu. Kapag nangyari iyon, ang Shen Group ay mapapasa kamay ko na. Hoy, pwedeng bumagal ka? Ubus na ang mana ko, tuloy ka pa rin. Ano ba alam mo, kung mabilis ka lang, isang hit lang patay na. Tama na. Hoy, aray. Arf, kasalanan mo iyan dahil bigla kang sumugod. Kapag naglalaro kasama ang boss, kahit matalo ka, dapat ikaw ang may kasalanan. Sabihin mo hindi kayo nag-coordinate ng maayos. Boss. Sa atin, sino ba talaga ang Shen. Xiao Shen, magsisimula na ang company meeting. Ihanda mo ang mga materyales mo. At sumama ka sa akin. CJ? Hoy, hindi pa tapos ang laro. TFK, sino bang gustong makipaglaro sa'yo? Ikaw na ang bahala. Ji Shen. Malakas ang dating ni Xiao Chanyo ngayon. Kumpiyansa ka bang kayang-kaya mo siya? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Mapananalo natin ito. Ginoong Shen, narito na ang lahat. Magsimula na tayo. Oo. Ginoong Shen, bago magsimula ang meeting, sa tingin ko may dapat ipaliwanag mo sa amin tungkol sa pag-uusad ng plano ng kumpanya para sa pagtanggal ng empleyado. Batay sa patakaran ng kumpanya, ngayon ang huling deadline para sa plano ng pagtanggal. Kung magpapaliban pa tayo, tiyak na magkakaroon ito ng negatibong epekto sa malaking stratehiya ng kumpanya. Dahil nabanggit ni Ginoong Xiao, diretsahan na ako. Sa kasalukuyan, ang plano ng pagtanggal ng kumpanya ay maayos na nagpapatuloy. Ginoong Shen, sa paggalang ko, ang impormasyon na nakuha ko ay lubhang naiiba sa sinasabi mo. Nabalitaan ko na ang Kyukai mula sa HR ay palaging nagpapabeya nitong mga huling araw. Umabot na nga sa punto na naglalaro siya ng game sa opisina sa ganoong klaseng pagtatrabaho. Maaari ba siyang gumawa ng mahusay? Ginoong Shen, totoo ba ang sinabi ni Ginoong Xiao? Ginoong Shen, ang plano ng pagtanggal ay napakahalaga para sa kaligtasan ng kumpanya. Paano mo ito ipinagkatiwala sa isang mapabayan na subordinate? Ginoong Shen, palagi kong sinasabi na ang Kyukai ay bata at walang karanasan. Hindi karapat-dapat sa ganoong malaking responsibilidad. Pero ikaw, nagpilit sa sarili mong paraan. Ngayong lumitaw ang malaking problema, marahil hindi mo maiwasan ang responsibilidad. Ginoong Shen, ang departamento ng HR namin, sa pamamahala ni Manager Kiyo, ay matagumpay na natanggal ang 872 empleyado. Ang lahat ng kaugnay na dokumento ay nilagdaan at nakumpleto. Pakitingnan.
Ipakita ang mga material sa lahat ng shareholders. Imposible yon. Totoo ito. Ang layoff na ganito kalaki, at walang naging disputes, walang iba yan kundi isang himala. Ji-Shen, paano mo nagawa ito? Kailangan mong tanong, sa Manager Q, nakakapagalitan mo lang. Liu Tao, Zhang Xiaobao. Wang Jiangwu. Zhang Tao. Luo Jianhua. Sun Li. Mga kasama, pag-usapan natin ang severance terms. Mga kasama, hindi ko na kaya, kayo. Ang mapanupil na yan, tuloy-tuloy lang sa pagtawag ng role, Shenshi Group. Ito, sino ang makakatiis? Sasabihin ko sa'yo, kapag ipinikit ko ang mga mata ko, sa mga tenga ko, siya lang ang tumatawag ng role. Kung hindi natin matapos ang layoffs agad, mababaliw ako. Hindi lang yan, ang mga tao sa HR, ay grabe ang pangungulit sa amin araw-araw. Ay, narinig ko, ang mapanupil sa departamento, ay nagbigay ng ultimatum, tapusin ang layoffs. O ang buong departamento nila, ay tatanggalin. Kapag nakaharap ka sa isang mapanupil, ito, ano ang magagawa natin? Ha? Susuko? Ngayon, tingnan natin kung sino ang mailakas ng loob na magsabi na negligent ang Manager Q at incompetent. Minig ang buong katawan ko. Ano ba nang nararamdaman ko? Hiyu. Baka naman kasi, nagpabeya ka sa opisina. At nagtamad-tamaran. Kaya nahuli ka. Hindi. Kung magandang balita, hindi dapat ganito ang pakiramdam. Impossible. Talagang imposible. Puro chill lang ang ginawa ko. Tanggalin lang nila ako ang pwede. Walang paraan na i-promote at taasan ang sahod ko. Hay, Sa madaling salita, nagpa siya akong gantimpalaan ayon sa merito. Itinalaga si Manager Q bilang vice-direktor ng departamento, grade 11, na may taunang sahod na 1,000,000 at kalahati. Nako, vice-director, K11 yun. 2 grade ng sabay-sabay, sa loob lang ng 1 buwan. Galing siyang mababang kawani, naging K11 vice-director. Kahit sa nobela, hindi ganon ang isusulat. Eksakto. Mr. Chen, may tutol ako. Napakahalaga ng posisyon ng vice-director. Gaano na ba katanda itong si Kiyu Kaikai? Mali ka, hindi ako humihingi ng opinyon mo. Nag-uutos ako sa'yo. Pirmahan mo. Huwag mo akong paulitin. Ji-Shen, ang galing ng maneuver mo. Hindi ako ang gumawa niyan. Si Manager Q ang may gawa. Ah, teka, hindi. Si Director Q ang may kagagawan. Kahanga-hanga. Itong si Director Kiyo ay nagdaya sa atin. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon. Muntik na niya akong mapapaniwala na siya isang ganap na walang kwenta. Mukhang, ikaw, Ji-Shen, ang nakakilala ng talino sa kanya. Xiao, pinupuri mo ako. Ah, tama. Halos kumpleto na ang plano sa pagtatanggal. 99% ang bisa. Ang mga huling pangalan na ito. Xiao ay ipapapirma ko na lang sa'yo. Ng personal. Para maging opisyal. Ano sa tingin mo? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ba? Lahat ng nasa listahang ito ay mga taong malapit sa akin. Xiao, sa mundo ng negosyo, kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo? Natalo ka. Kailangan mong tanggapin. At paano kung tumanggi ako? Hindi ka tatanggi. Hindi mo naman gugustuhin. Lalong pumangit ang sitwasyon, di ba? HMPH. Shen Qingqiu, umaasa ka lang sa Kiyu Kai na yon, di ba?
Kaya mo siyang makuha sa panig mo, at kaya ko rin. Presidente, napakagaling. Sa ganitong paraan, ang mga pakpak ni Xiao Chanyu ay nabawasan ng 1/4. Malaki ang naging pinsala sa kanya. Lahat ng ito ay dahil kay Kyukai. Totoo, talagang kahanga-hanga si Manager Kiyu. Hoy, Presidente. Ang galing ng taong yan. Dapat talagang mahigpit mo siyang hawakan. Kyukai, malaking tulong ang nagawa mo sa akin. Hindi ba dapat maghanda ako ng espesyal na gantimpala para sa'yo? Kiyuge, kung talagang nag-aalala ka, may isip ako. Susubukan kong ipaglaban ang kaso mo kay Secretary Lin. Hoy, hoy, hoy. Anong kaso ang ipaglalaban? Masaya ako tungkol dito. Hoy! Anong ikinagagalak? Shibiren, anong ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa ko dito? Nandito ako para sabihin sa inyong dalawa na umalis na kayo. Ano? Ibig mong sabihin, tinanggal ako? Siyempre, natatakot ka na ngayon, ha? Huli na. Mula nang tinalikuran mo ako, at tinalikuran mo ang ating Pangulong Xiao, ang kapalaran mo ay natakda na. Oh, matandang Ki. Pasensya na, pasensya na. Bulag ako, hindi ko inakala na ikaw ang magiging swerte ko. Umalis ka sa akin. Anong ginagawa mo? Tinanggal. Tinanggal ako. Magaling. Hoy, Kian, tulungan mo akong mag-empeke ng mga gamit ko. Natanggal ako. Kiyuge, huwag mo akong takutin. Pagkatanggal lang naman yan, makakabawi ka. Anong pagbabalik? Kiyukai, hindi ko inakala. Iyan lang ba ang kaya mo? Hindi mo ba kayang harapin ito? Nawala na siya sa sarili. HMP. At isinasaalang-alang ko talaga siyang kalaban. Ikaw pala si Kiyukai. Ay nako. Pangulong Xiao, nandito ka pala. Nandito ka ba para makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Kiyukai pagkatapos siyang matanggal? Tingnan mo siya. Mukha siyang aso. Oo. Tumigil ka. Ji Xiao. Bakit? Ano sa palagay mo? Manager Kiyo. Hindi. Director Kiyo. Siya ang haligi ng ating kumpanya. Paano mo siya nirespeto? Ano? Director. Ay nako, Ji Xiao. May something sa mata mo. Hipan ko para sa'yo. Huwag, Ji Xiao. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ba't narito ka para siya'y tanggalin? Paano siya naging director? Oh, sige na. Kalokohan. Manager Kiyo. Hindi. Director Kiyo. Maligayang bati. Hindi. Ito. Anong nangyayari? Ito ang totoo. Ikaw ay nag-aalala ng labis para sa kumpanya. Walang tigil sa pagtatrabaho. Maingat na nagpaplano ng lahat, ngunit ikinitop ka ni General Manager Shensa. Pagpapabeya sa tungkulin. Sa kabutihang palad, ako, ay ipinagtanggol ka. Nagbigay sa'yo ng kaunting panahon, upang ang iyong dakilang plano ay matapos. At ikaw ay na-promote, naging isang director. Ngunit, hoy, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang pagprotekta sa talento ng kumpanya, ang siyang aming tungkulin bilang mga leader. Ang dapat gawin. Kaya ang sinasabi mo, hindi lamang ako hindi natanggal. Ako pa ang na-promote. Ito ay lahat dahil sa'yo. Oh, nakakatawa. Nakakatawa talaga. Para maging tapat, ang bawat dakilang tao ay nangangailangan ng suporta, kahit na ikaw ay pambihirang magaling. Ngunit, kailangan mo pa rin ng isang taong makikilala ang iyong halaga, at magbibigay sa'yo ng tulong. Tama ba? Basta ikaw. Sumunod ka sa akin mula ngayon. Ako ay garantiya. Sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon. Gagawin kitang vice-presidente ng grupo. CJ, kaya ikaw pala. Ikaw, Xiao, papatayin kita. Diyos ko. Xiao, promotion. Promotion. Bibigyan kita ng promotion. Bibigyan kita ng promotion. Ikaw, Xiao, wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Papatayin kita. Sasakal kita. Bitawan mo ako. Huwag mo akong pigilan. Sasakal kita. Bakit hindi mo ako tinatanggal? Siya ay napakatapat sa akin. Para sa akin, tinanggihan niya ang alok ni Xiao Tianyu sa pamamagitan ng pag-away. Ito, ano ang nararamdaman ko? Ang puso ko. Bakit biglang bumilis ang tibok? Tanggalin mo ako. Ikaw, Xiao. Bitawan mo ako. Batang hamak, ito ang sagot na ibinibigay mo sa akin. Bastos ka. Harapin mo ako ng isa-isa kung may lakas ka. Hintayin mo lang. Nagpapahamak ka, mamamatay ka, sabi ko. Ako.
Ikaw, Xiao, huwag kang tumakas. Hyukai, kumalma. Kung magpapatuloy kang magulo, hindi maganda ang kalalabasan para sa iyo. Hyukai, mayroon akong bagay na napakahalagang itatanong sa iyo. Sagutin mo ako ng totoo. Ano yon? Tanong mo. Hyukai, ito. Gusto mo ba ako? Ano ang sinabi mo? Ano sinabi mo? Katulad mo. Muntik ko na makalimutan. Hindi pa niya alam ang pagkakakilanlan ko. Ibig kong sabihin, gusto mo ba si Im Shen? Anong klaseng mga tanong ito? Ano ba pinagsasabi mo? Kung hindi mo gusto ang Im Shen namin, bakit mo pa pinatay mo ang Xiao Tianyu ng ganito kalupit at nawalan ka pa ng kontrol sa lugar at sinuntok mo siya? Sa galing at kakayahan mo, hindi mo na kailangang magpakalayo. Tama ba? Wow, parang Diyosa ang Little Shen. Pero sa puso niya, chismosa siya. Saan mo nakuha ang ideya? Hyukai, napakahalaga nito sa akin. Mabilis na sagutin mo ako. Siyempre ako, sandali, bakit hindi ko lang pagtularan at landiin si Emerson? Kapag naiinis ko siya, ang pagpapaalis sa akin ay magiging madali. Siyempre gusto ko ang Emerson niyo. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Little Shen, ang puso ko ay puno ng Emerson lamang. Tigilan mo, iyon lang, napakasabaw nito. Shen King-Q o Shen King-Q, nawala ba ang isip mo? Sobrang tapat siya sa'yo, matagal na siyang humanga sa'yo. Bakit mo kailangang? Tanong iyon, ay, napakahiya na ngayon. Hoy, Xiao Shen, corny din sa'yo, di ba? Tama nga. Oh, ang ibig kong sabihin, ang paghanga ko sa Emerson, hindi lang 1 o 2 araw. Ngayon, nagdesisyon ako, na i-anunsyo ko sa buong kumpanya, ang paghanga ko sa Emerson. Talagang hindi. Bakit ka ganun ka-emosyon? Ako, sa tingin ko lang, kakapromote mo lang. Dapat mas pagtuunan mo ang trabaho. Xiao Shen, hindi mo alam, pumunta ako sa Shen Group para lang sa Emerson mo. Isang pagkakataon, nadaanan ko siya, ang pansamantalang magandang figura niya ay naitala sa puso ko. Hindi ko maalis. Ganitong simple, parang masusuka ako sa pagsasabi lang. Hindi ako naniniwala na matitiis ni Emerson. Tigil. Kung magpatuloy kang magsalita ng ganito, kapag may nakarinig sa'yo, ako, ang Emerson natin ay mahihiya na magpakita. Tama. Isang pagtatapat ay hindi maipapahayag. Ang paghanga ko sa Emerson. Kaya, Xiao Shen, kunin mo ako ng bukwet ng bulaklak. Tama. Dalhin mo rin ang sing-sing. Ngayon, magtatapat ako sa Emerson. At mag-propose. Kiyu. Nandito na ang mga gamit. Hoy, nasaan si Xiao Shen? Sinabihan ko siyang maghanda ng kahon para sa sing-sing. Bakit matagal? Siya, siguro nahihiya siyang lumabas. Itong Xiao Shen. Hayaan mo. Hindi na tayo maghihintay para sa kanya. Handa na ang lahat. Umalis ka. Panoorin mo ang master sa trabaho. Kiyo, talagang magpapakasal ka sa CEO Shen. Hindi mo ba muling pag-iisipan? Oo, Kiyu, narinig ko na ang CEO Shen ay kilalang ice queen ng Jiangcheng. Wala siyang boyfriend. Ang pagpapakasal ay magpapagalit lang sa kanya. Kiyu, sa totoo lang, gusto ko rin sanang pigilan ka. Pinaghirapan mo para umakyat sa Deputy Director. Kapag nagalit ang CEO Shen, lahat ng iyon ay mawawala. Maaari kang matanggal sa trabaho. Ang pagkatanggal sa trabaho ang punto. Bakit ko pagagawa ito? CJ, hindi na kayo kailangang pigilan ako. Ang pagmamahal ko sa si Shen ay hindi nagbabago. Walang makakapigil sa akin. Dahil determinado ka, Kiyo, hindi ko rin pipigilan ka, bro. Lanan. Ito ang nakalap ko, mga quote para sa pagpapakasal. Tignan mo. Nagbibiro ka. Gusto ko bang magtagumpay ang pagpapakasal? Gusto kong pagalitin siya para matanggal ako sa trabaho. Anong klaseng basura ito? Walang klase. Dito. Panoorin mo ito. Testing. Ikaw, ano ang pangalan ng si Shen mo? Shen Qingqiu. Oh. Shen King-Q. Mahal kita. Mula ngayon, ikaw lang para sa akin. Pakangalagaan ko at hindi magsisinungaling sa'yo. Ang bawat pangako ko sa'yo, tutuparin ko. Ang bawat salita ko sa'yo, magiging totoo. Hindi ko gagawa ng masama. Hindi ko sisigawan kapag may gumawa ng masama sa'yo. Ako ang una na magtatanggol sa'yo. Kapag masaya ka, masaya ako kasama mo. Kapag malungkot ka, gagawa ako ng lahat para pasayahin ka. Palagi kong iisipin na ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pangarap ko sa gabi. Sa puso ko, ikaw lang. Siya, gusto mo talaga ako ng ganito? Pakasal sa akin. Pakasal sa kanya. 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 Oh no, patay ako. Anong gagawin ko?
Anong gagawin ko? CEO Shen. Mamamatay ako. Mamamatay ako. Ako. Nagkakamali ba ako? Ito ba talaga ang desisibong Ginoong Shen? Ginoong Shen. Shaking. Sa tingin mo ginagawa niya ito para sa Jiang? Pinili niya ang sandaling ito para i-pressure ako. Ginoong Shen, sa tingin ko, Direktor Qiu ay talagang nagpapahayag ng nararamdaman niya. Siguro. Dapat lang ay pumayag ka. Hindi pwede. Ako, Shen Qingqiu, hindi sumusuko sa mga pananakot. Gusto niyang magpahayag ng nararamdaman niya sa akin pagkatapos ng tagumpay niya. Ginagamit niya ang sitwasyon. Hindi ko basta papayag sa kanya ng madali. Kahit papaano. Dapat, magpahayag siya ng nararamdaman niya muna. Tapos mag-date kami. Tapos ang proposal. Sino ang mabilis na gumalaw? Ginoong Shen. Parang hindi, ikaw ang sinasakot. Parang nagpapakipot ka sa boyfriend mo. Tumahimik. Shaking. Ikaw ang inaasahan ko para dito. Harapin mo ang Kyukai para sa akin. Ako. Ugh. Ginoong Shen. Hindi ako maglakas loob na harapin ang Direktor Qiu. Siguro, dapat, ikaw mismo ang bumaba para tanggihan siya. Ako mismo ang tatanggihan siya. Paano kung sa susunod, hindi siya mag-propose sa akin? Paano kung sa susunod, hindi siya mag-propose? Nako, para sa langit. Gusto mo ba siyang mag-propose? O hindi, MS, Shen. Kahit ano ang mangyari, kailangan mong magbigay ng sagot sa Direktor Qiu agad. Kung hindi, lalo lang dadami ang tao. At magiging malaki ang problema. Payag. Payag. MS, Shen. Ako. Sige, alam ko. Ano ang gagawin ko? Nakuha ko. Direktor Qiu. Direktor Qiu. Ha? Siguro hayaan mo na. Hindi pa lumabas ang MS, Shen. Ibig sabihin, Hoy, ang katapatan ay nakakapagbago. Kahit ng metal at bato. Naniniwala ako na ang ina Shen ay maaapektuhan ng katapatan ko. pero, Direktor Qiu, tumigil ka sa pagluhod. Nagdesisyon ang MS, Shen. Natanggapin ang proposal mo. Ano, ito? Payag talaga siya? Nako, Direktor Qiu, ang galing mo. Una, promotion at increase. Tapos successful proposal sa MS, Shen. Direktor Qiu, ikaw, ay nasa tuktok ng buhay. Sandali, hindi. Paano siya napayag? Hindi ba siya kilala bilang ang Ice Queen ng Jiangcheng? Payag siya ng ganito lang. Ano ang gagawin ko ngayon? Ano ang gagawin ko? Paano siya napayag? Payag siya. Payag siya. Naku, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Masaya talaga ang lalaki. Sa narinig na payag ako. Pero, hindi ganoon kadali. Payag siya. Payag siya. Direktor Qiu, huwag masyadong mag-celebrate. May isa pang kondisyon ng MS, Shen. Royal Hotel, room 302. Ganoon ba kadesperado ang Ginoong Shen? Nag-o-overthink ka, Direktor Qiu. Para ito sa ama ng Ginoong Shen, ang matandang chairman ng grupo natin, ang kwartong titirhan niya ngayong gabi. Ang gusto ng Ginoong Shen, ay ikaw mismo, ang maghahatid nito sa matandang chairman. At alagaan mo siya ng mabuti. Ang matandang chairman. Hindi ba siya ang kilalang tao na naghari sa negosyo sa loob ng dekada? Nakuha ko. Hindi maaaring tumanggi ng harapan ang Ginoong Shen, kaya pinapadala niya ang Qiu para makatagpo sa matandang chairman. Delikado ito. Kilala ang matandang chairman sa pagiging mahigpit at mabagsik sa Shen Group. Talagang bibigyan siya ng hirap ni Qiu. Eksakto. Direktor Qiu. Sinabi ng Ginoong Shen, kapag maayos mong inalagaan ang matandang chairman at napasaya mo siya, papayag siyang pakasal sa iyo. Ang misyon na ito. Matatanggap mo ba? Qiu. Huwag mong tanggapin. Iyon ang matandang chairman. Walang sino man sa Jiangcheng nakakaalam ng ugali niya. Kapag hindi mo sinasadya na nagalit siya, maaaring hindi mo na mabuhay sa Shen Group. Ayon sa kasabihan, kapag kumakain ang boss, ako ang nagpapaikot ng mesa. Kapag nag-aalok ng toast ang boss, hindi ako umiinom. Kapag malapit na manalo ang boss, ako ang nagdedeklara ng mahjong. Kapag nagkakaraoke ang boss, ako ang nag-skip ng kanta. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi ako naniniwala na ang Shen Group ay magkakaroon ng kahit isang lugar para sa akin. Direktor Qiu. Sigurado ka ba dyan? Ang ating dating chairman ay kilala sa kanyang mainit na ulo. Ayos lang.
Ang aking katapatan kay President Shen ay malinaw na malinaw. Pupunta na ako ngayon sa Royal Hotel. Sisiguraduhin kong ang ating dating chairman. Hindi. Ang magiging biyanan ko ay maaalagaan ng mabuti. Siya. Pumayag siya. Nang walang pag-aatubili. Siya. Ganoon ba siya kagusto sa akin? Dapat ba akong magbigay ng magandang salita para sa kanya? Hello. Gusto kong mag-check out. Sige, sandali lang po. Para sigurado, bubunutin ko ang banig sa ilalim ng kanyang paa. Mag-check out ako sa kwarto at iiwan ang chairman nang walang matutuluyan at maiwan sa kalye. Hindi ako naniniwala. Kung magtatagumpay ako, hindi ako matatanggal sa Shen Group. Sir, na-check out na po ang inyong kwarto. Salamat. Maaga pa. Saan ba ako pupunta? Matagal na akong hindi nakakapunta sa East City Bathhouse. Kailangan balansihin ang trabaho at paglilibang. Mag-relax lang ng kaunti. Lily, nandito na ako. Mahirap ang kalagayan ng kumpanya ngayon. Bawat piso ay dapat gastusin ng maayos. Sino ang nagsabi sa iyong mag-aksaya ng ganito? Para lang salubungin ako? Chairman, utos po ito ng binibini. Kanselahin mo. Sige. Chairman, tiningnan ko lang po. Na-check out na ang kwarto ng iba. Sino ang gumawa nito? Ang binibini ang nag-manage ng reception. Ang tauhan mo ay Kyukai. Talagang medyo interesante ito. Ang bata na ito ay iba sa lahat. Nahulaan niya kahit ano ang iniisip ko. Kaya, ano ang sinasabi mo? Sa tingin mo, karapat-dapat siya sa binibini? Malayo pa. Pero, dahil nahulaan niya ang iniisip ko, handa akong bigyan siya ng pagkakataon. Kaya, plano mo. Ipadala sa akin ang mensahe. Kailangan kong hanapin ng bata na ito. Gusto kong kausapin siya personal. Oo, Chairman. Hoy, sandali. Kumuha ka ng simpleng damit para sa akin. Para hindi niya ako makilala. Oo. Oh. Kiyu, maayos ba ang presyon? Perfecto. Lily, ikaw ang pinakamahusay. Kiyu, hindi mo ako hiniling dati. Kamakailan, nakakuha ka ba ng promosyon o dagdag sahod? Ano ang problema, Kiyu? Huwag mong banggitin sa akin ang 4 na salita. Maselan ako sa 4 na salita ngayon. Kalimutan mo. Huwag mo na isipin. Ngayon, bigyan mo ako ng magandang masahe. Gusto kong masahe mo ako, mula ulo hanggang paa. Bawat parte ng katawan ko. Grabe ka. Subukan mo. Oh. Kyukai, paano mo ginawa ito sa anak ko? Hoy, sino ka? Nagkamali ka ng room. Ano? Huwag kang magpanggap sa akin. Ang mga mata, ang mga kilay. Eksakto katulad ng mga kay Xiao Shen. Alam ko na. Ikaw ang tatay ni Xiao Shen. Ikaw, tinatawag mo siyang Xiao Shen? Ikaw talaga. Kung hindi ko siya tatawag na Xiao Shen, ano ang dapat kong tawag sa kanya? Ikaw ba ang Old Shen? Hoy, halika, Old Shen. Ano? Halika. Sit. Ayos. Pumunta ka rin dito para gumastos. Pagkamukha tayo. Hoy, sabihin ko sa'yo, Old Shen. Si Xiao Shen at ako, ang relasyon namin sa trabaho. Matibay. Ikaw ang tatay niya. Iyan ang dahilan para maging tiyoko ka. Ngayon, lahat ng gastos mo. Sagot ko, bibigyan kita ng tamang pagtrato. Gusto mo akong tretuhan. Sa ganitong klaseng lugar, tretuhan ako? Ano ang sinasabi mo? Anong city place? Nandito ka rin, hindi ba? Ayos, may taste ka. Sabihin ko sa'yo, ang lugar na ito ang pinakamagandang spa sa buong lungsod. At mayroon itong pinakamaganda.
Ang pinakamahusay na mga massage therapist. Sa ilang sandali, gagawin ko ang lahat para magkaroon ka ng hindi pa naranasan. Masarap na karanasan. Bakit ako nag-aalala sa kanya? Hindi. Siguro dapat sabihin ko pa sa tatay. Kahit papaano, wag siyang pahirapan. Masarap. Mabuti. Si Ocean. Hoy, hoy, hoy. Aray. Hoy, Per. Ang sakit ay tanda na gumagana. Ang sakit ay nagdudulot ng ginhawa. Magiging masaya ka pagkatapos ng sakit. Hoy, alam mo ba? Mayroon talagang kaunting. Halika, mas malakas ang pagdiin sa balikat ko. Aray, sa kanan. Aray. Mas maraming sa kanan. Tatay, ano ang ginagawa mo? Anak, Ako na. Hoy, si Ocean. Kyukay, okay ka lang. Ang tatay ko hindi pa hirap sa iyo, hindi ba? Pahirap sa akin. Ano ang sinasabi mo? Ang tatay mo at ako ay magkasundo na ngayon. Para na tayong magkaibigan. kami. Magkasundo. Hahaha. Hoy, sabihin ko sa'yo. Simula ngayon, ang seniority natin. Kailangang muling suri. Tawagin mo ako ng uncle. Sige na. Hello. Binaba niya ang tawag ko. Napakabastos. Hay naku. Hindi, aalis na ako. Ang anak kong babae ay siguradong pupunta rito para hanapin ako. Hoy, Per. Bakit ka alis? Bayad na ang pera. Hindi pa nga nagsimula ang masahe. Hay nako. Kung malaman ng anak ko na napunta ako sa ganitong lugar, hindi ako makapagpaliwanag. Ang tapang niya. Sino ang ama at sino ang anak dito? Walang respeto. Per, pagbalik natin sa opisina, pag-uusapan ko siya. Hay nako. Pero hoy, Per, nakikita ko hindi ka sanay sa pressure. Hindi ka madalas pumunta, di ba? Sige na. Sa totoo lang, noong buhay pa ang asawa ko, mahigpit siya sa akin. Hindi pa nakapunta sa ganitong lugar. Aray. Sayang. Pero okay lang. Pare, lahat yan ay nasa nakaraan. Ngayon, ang bagi mo rito, magbabayad para sa lahat ng mga taon ng panghihinayang. Babayaran ko lahat sa'yo. Ang masahista na lalaki ay masyadong malakas. Kukunin ko para sa'yo ang isang babae. Sige, tawagin ang number 8. Number 8, bilasan mo. Tingnan mo ang oras, di ba? Hindi. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ako ay isang taong may mataas na posisyon. Ang pagpunta sa ganitong lugar ay hindi angkop. Pare, dahil sobrang totoo ka. Magiging diretsyo rin ako sa'yo. Ako rin ay isang taong may estado ngayon. Pero dahil nandito na tayo, dapat iwanan natin ang estado natin sa pintuan. Enjoy lang. Ha. Mas gusto ko yan. Number 8, bilisan mo. Sige, masahe mo ako muna. Hay naku. Oh. Masarap ito. Hay nako. Papa, Kyukay, ano nang ginagawa ninyo? Shen, anong ginagawa mo dito? Naghanap lang ako sa'yo. Pinapasaya mo ang tatay ko. At ganito ang ginawa mo sa kanya? Ha? Ano ng problema? Pinaghandaan ko ang tatay. Pinasaya ko siya. Tingnan mo ang ginagawa mo sa matanda. Seryoso mula ngayon, hayaan mo lang ang matanda. Mag-enjoy ng maayos. Anak. Ngayon, kasalanan ng tatay. Huwag mong sisihin ng kuya dito. Kuya, nagkukuyaan na nga kayo. Ngayon, Lanan, tingnan mo ang suot namin. Hoy, mula ngayon, magkanya-kanya tayo. Tatawag ako sa kanya ng kuya. Tatawag ka sa kanya ng tatay. Matanda. Hayaan mo, anak. Nagkasundo agad kami ng kuya. Talagang hinahangaan ko siya. Sa inyong dalawa, pumayag ang tatay. Lanan. Papa, wala kang prinsipyo. Maraming sisi ng company ang nag-alok ng kontrata sa'yo, pero hindi mo pinayagan. Isang punta sa bathhouse. Nabili ka. Oy, matanda. Ano nang sinabi mo? Sa amin? Anong bagay? Huwag kang mag-alala. Magkanya-kanya tayo. Tatawag ka sa akin ng father-in-law. Tatawag ako sa'yo ng kuya. Oy, ikaw ang dating chairman ng Shen Group. Ha? Ikaw ang Siu Shen. Tang mo. Ngayon mo lang nalaman? Ay naku, ano nang ginagawa ko sa buong panahon? Nagpapansin? Nagpapabango sa future father-in-law ko?
Ano na ang susunod? Magpakasal sa mayaman, sumali sa Shen Group, at maging successful. Paano ako ma-fire? Hindi. Matatanggal ka. President Xiao. Nandito rin kayo para magpa-message. Hoy, sa susunod na lang kita i-treat. Ay nako, old chairman, nandito rin kayo. Mas maganda pa. Ha, ngayon, ako, ay opisyal na magpapaalam sa inyong dalawa. Ang grupo, simula bukas, ay magbabago ng pangalan. Simula ngayon, ito ay tatawag na Xiao Corporation. Ako mismo ang chairman. Ito. Mabuhay ang President Xiao. Mabuhay ang Xiao Corporation. Tahimik, tahimik. Xiao Qianyu, nagpapantasya ka. Ganoon ba? Tignan mo. Ikaw, palihim kang bumili ng mga shares. MMHMM. Xiao Xiao. Ako mismo ang nag-promote sa iyo bilang Vice President. Malaki ang tiwala ko sa iyo. At tinalikuran mo ako. Sa ganitong kaso, dapat talaga magpasalamat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, na lagi ang nasa likod ko, paano ako magkakaroon ng pagkakataong unti-unting kainin ka? May isang bagay lang na hindi ko inaasahan. May biglang lumabas na wild card. Ang batang iyon ay sumire sa mga plano. Nagpabagal sa mga plano ko ng buong isang buwan. Hey! Ganun. Mula sa sandaling sinimulan kong kunin ka at tinanggihan mo ako. Wala ka na talagang silbi sa akin. Kyukai. Ikaw. Tanggal ka. Congratulations, host. Matagumpay na natanggal sa company. At dahil sa outstanding performance ng host, ang 100 billion funds ay upgraded sa trillion yuan bonus. Dragon Country Bank reminds you, ang account mo na nagtatapos sa 6,132 ay nakumpleto ang transfer transaction ng 1 trilyong yuan. Kyukai. Nawawala ba sa isip mo? Obsessed sa pera. Ganitong boses ginagamit mo para sa notification tone. Napakabata nito. Akala ko mas maganda ang pagkatao mo. Ikaw, umalis. Umalis ka dito. Kyukai, pasensya na. Ako ang nagdala sa'yo dito. Kapatid. Pasensya na. Lumang chairman. Hindi na kailangan ng pasensya. Dapat ako ang nagpapasalamat sa iyo, matandang kaibigan. Hoy. Anong ginagawa mo? Aw. Oh. Salamat. Salamat hoy. Salamat hoy, salamat. Alis ka sa akin. Nababaliw ka? Nababaliw ka ba? Phew. Gusto kong mamuhay bilang ordinaryong tao, makisama sa inyong lahat. Pero ano ang nakuha ko? Pagkakait. At pangungutya. CJ, simula ngayon, tapos na ako sa pagpapanggap. Aamin ako, trillionaire ako. Nawawala ba sa isip mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Chairman, agad kong ililipat sa account ng company natin, 10 billion, para bilhin ang Shen Group. Hey. Ikaw, totoo ba talaga? Meron ka talagang trillion? Elanan. Simula ngayon, ang Shen Group ay akin. Para sa dalawa, ipapasa ko sila sa'yo. Natatakot ako. Seryoso. Ano ang tingin mo sa sarili mo? Hello, President Xiao. Malas. May nangyaring masama. Ano? President Xiao. Hoy. President Xiao. Old chairman. Sorry. Pasensya na. Nabulag ako sa kasakiman. Ikaw, brat ka. Sino ka talaga? Kyukai. Hindi. President Kyu. Ako lang ay walang saysay. Isipin mo lang ako bilang walang halaga. At hayaan mo ako, President Kyu. Hayaan ka. Hindi ganoon kadali. Chairman, sila ay sayo. Guards. Dalhin silang lahat. Chairman, pasensya. President Xiao. Chairman, pasensya. Kapatid. Simula ngayon kami, tunay na pamilya. Umalis. Aalis ako. Hoy, Kyukai. Ikaw talaga. Billionaire. Oops, baliktad. Trillionaire. Trill. Ano ang ginagawa mo nakatayo? Anong gusto mo? Pagkatapos ng pagtrato mo sa akin noon, oras na para bayaran. Ngayon, magbibigay ka sa akin ng tama na masahe. Halika,
Masahe, ha? Papatayin kita.